Ang Rich Dad, Poor Dad ay isang libro na ginawa ng author na si Robert Kiyosaki, na isa ring entrepreneur, investor at motivational speaker. Ang kwento na ito ay umiikot sa kanyang poor dad, which is yung biological father niya, na isang highly educated na tao na may PhD pa pero nahihirapan pa rin sa pera. And kay Rich Dad na father ng best friend niya na sa kabila ng umabot lamang ng 8th grade ay isa sa magiging pinakamayaman na tao sa Hawaii. Sa pakipaghalubilo niya sa dalawa niyang tatay ay nakita niya ang pinagkaiba ng mindset, decisions at financial intelligence ng kanyang Rich Dad at Poor Dad. Napakaraming matututunan sa libro na ito, especially kung nagbabala kayong mag-business or naghahangad magkaroon ng financial literacy. Kaya I suggest na basahin nyo ng buo ang libro na ito. Pero kung interested pa kayo sa topic na ito, please comment part 2 para makover natin ang iba pang parte ng libro. Okay, let's go! Number 1, bumili ng assets at hindi liabilities. Ito ang number 1 na sekreto ng mayayaman na tao sa buong mundo na maaaring hindi mo alam. Teka, in simple terms, ano ba ang assets at liabilities? Ang assets ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pera. Ang liabilities naman ay ang mga bagay na nag-aalis sa iyo ng pera. Ngayon, ano ang mga halimbawa ng assets? Una ay business, investments na pwedeng mga stocks, mutual funds, etc. Pwede ring rental properties at marami pang iba as long as nagbibigay sa ito ng pera at maaaring tumaas ang value sa paglipas ng panahon. Ang mga liabilities naman ay kotse, mamahaling gadgets, mortgage sa bahay, at iba pa na binibili mo na di naman nakakatulong upang magkaroon ka ng pera. Kapag bumili ka ng kotse, puro gastos na ang sunod niyan. Kailangan mong gumastos sa gas, sa maintenance, insurance, accessories at iba pa. Ganun din sa bahay kapag bumili ka ng bahay, pero hindi sapat ang pera mo. Ang mangyari naman sa iyo ay utang or loan. And it costs money kada buwan. At may gastos ka rin sa kuryente, tubig, maintenance, pagpapagawa, or pagpapaganda sa bahay mo. Sa mga gadgets din, ganun. Bibilin mo ng pagkamahal pero sa pagtagal ng panahon ay mawawalan din ng value. Dahil kada taon ay nagre-release ang mga kumpanya ng upgraded gadget na binili mo. And owning a gadget halimbawa ay cellphone, gagastos ka rin kada buwan sa load, internet, accessories at kung ano-ano pa. In short, mas lalo kang nawawalan ng pera sa paglipas ng panahon. Teka, bumibili rin naman ng liabilities ang mayayaman ha? Oo, tama ka. Pero ang pinambibili nila rito ay galing sa assets. Para mas madali mong maunawaan, ganito yan. Kapag pumasok ang income, dapat ay pumupunta ito sa assets. Tapos, ito ang bibili ng liabilities over time. Ganito ang sa mahirap. Pagpasok ng income, diretso sa liabilities at zero sa assets. So, anong nangyayari? Itong liabilities mo ay dadagdag din sa expenses mo. At isa ito sa dahilan kung bakit mahihirapan kang makaalis sa sitwasyon mo ngayon. In short, stuck ka sa rat race. Kung hindi mo mapapalaki ang assets mo, hindi ka magiging mayaman. Nakakatawa isipin na ang isang tao ay takot mag-invest sa negosyo o sa stock market dahil posibleng malugi, pero willing na bumili ng magarang kotse na siguradong bababa ang value at pagkakagastosan mo rin ng pera. Number 2, pera ang dapat nagtatrabaho para sa iyo at hindi ikaw. Marami sa atin ang nagtatrabaho para sa pera, lalo na kung ikaw ay isang empleyado. Pero kung gusto mong maging mayaman, kailangan na ang pera ang nagtatrabaho para sa iyo. Maraming tao kasi ang nakafocus sa sahod nila, imbes sa assets. Sasabihin ay ganito, mas malaki ang sahod ko kaysa sa iyo. Kung si Juan ay kumikita ng 30k kada buwan at si Pedro ay kumikita naman ng 15k kada buwan, pero parehas lang naman sila ng spending habits. So halos lahat papunta lang sa liabilities. So useless din kahit malaki pa ang sahod mo kung wala ka ring assets na nakukuha along the way.
So ang nangyayari ay patuloy kang magtatrabaho para sa pera. Kapag nagtatrabaho ka para sa pera, nakatali ka sa oras. At sa loob ng isang araw ay mayroon lang 24 hours. So kung kakayanin mo ba magtrabaho up to 24 hours para lumaki lang ang kita mo? Pero paano kung meron kang mga assets na nagtatrabaho para sa'yo at nagbibigay sa'yo ng pera passively na hindi kailangan isakripisyo ang oras mo? Anong mas pipiliin mo? Katulad nga na nangyari sa Poor Dad ni Robert Kiyosaki na patuloy na nagtatrabaho para tumaas yung income niya kada buwan. Pero ang hindi na nagawa ay mag-invest para sa mga assets niya. So ang nangyari, namatay ang Poor Dad ni Robert na may utang at mga babayarang bills. Hindi katulad ni Rich Dad na nag-focus sa pagkuha ng mga assets na naging dahilan upang itong mga assets na ito mismo ang magtrabaho para sa kanya at mamamatay na may pamanang assets sa pamilya at hindi puro utang. Number 3, i-manage ang risk at huwag iwasan. Noong bata pa tayo ay tinuruan na tayo sa bahay or sa school na huwag kang magkamali or huwag kang mag-take ng risks. Huwag kang magnegosyo, mataas ang risk dyan. Huwag kang mag-invest sa stock market, may risk na scam yan at malugi. Itong mga turo na ito ay masyadong defensive at magdudulot lang ng takot at hindi mo pagali sa iyong comfort zone. Sabi ni Rich Dad ay ganito, "Often in the real world, it's not the smart who get ahead, but the bold." Tandaan niyo yan. So sa buhay, kailangan huwag kang matakot, imbis ay umatake ka o sumugod ka. Ito naman ang sabi ni Poor Dad, "Keep it safe and avoid risks." Pero kung iisipin mo, kung gusto mong umabante sa buhay, ay kailangan mong humakbang. Lahat ng hindi kikilos ay mapag-iiwanan. Kung play safe ka lagi, mamimiss out mo ang mga opportunity na maaring magbigay sa'yo ng mas malaking kita. Kunyari, ay sumali ka sa takbuhan. Tingin mo ba maaabot mo ang finish line kung hindi ka tatakbo? So kailangan mong tumakbo. Sa basketball, para manalo, kailangan mong umatake at umiscore ng mataas sa kalabang team. Parte ang depensa sa laro. Pero kung puro ka lang depensa at walang atake, hindi ka mananalo. Kung after mong dumepensa at hindi ka naman umatake, hindi ka rin makakascore. So bottom line, you need to attack or score. Sa lahat naman ng parte ng buhay ay may risk. Pero dapat matuto kang harapin ito. Kung empleyado ka ngayon at may opportunity kang magnegosyo pero di mo ginawa at hindi mo binago ang mindset, habits at action mo, panigurado, in the next 5 years, empleyado ka pa rin. If new viewer ka, please subscribe. Thank you. Number 4, matutong magbenta. Kung gusto mong maging mayaman, kailangan mong matuto kung paano magbenta or mag-sell. Sa lahat ng negosyo sa mundo ay involve ang pagbebenta. Pero teka, Mang Johnny, mahihain ako at ayoko magbenta or wala akong alam sa pagbebenta. Okay lang yan, parehas lang naman tayo dahil mahihain din ako. Pero you need to overcome that fear. Kung hindi ka magbebenta, hindi ka magkakapera. Hindi mo lang napapansin pero sa paligid mo, involved lagi ang pagbebenta. Directly man or indirectly. Pag sumakay ka sa jeep, anong mas pipiliin mong sakyan? Yung mukhang kakarag-karag or luma? O yung mukhang bago at matulin? Siyempre, doon ka na sa mukhang bago. O di kaya ay nasa palengke ka at lahat ng pwesto ay pare-parehas ng nagtitinda ng gulay. Tingin ko, kahit pare-parehas ng tindang gulay yan, mas pipiliin mong bilhin yung mukhang sariwa yung gulay, mas mura, or mukhang maliwalas yung pwesto. Ikaw mismo nga, ganun din Pag nag-apply ka ng trabaho, para mo na rin binibenta ang sarili mo para sa kumpanya na ina-applyan mo. Paano? Sobrang ayos ng resume mo, maganda yung picture mo. Sa interview mo, sa manager ay halos sabihin mo na, yes, gagawin ko yan, ganyan akong tao, ayos lang ako mag-OT, team player ako, etc. Sa kumpanyang ina-applyan mo, ganun din. Paano ka mag-a-apply sa posisyon o trabahong inaalok nila kung hindi ka nagandahan sa sahod, benefits at sa company culture ng kumpanya kung hindi ka nabentahan ng idea na ganoon?
May parte nga sa libro na ito na may nagtanong kay Robert Kiyosaki na isang babae na may master's degree sa English Literature at nagtanong kung paano raw siya magiging bestseller author. Ang sagot ni Robert ay ganito: mag-enroll raw siya sa sales training course at may dahilan raw kung bakit merong best-selling author at bakit walang best writing author. In short, matuto kang magbenta, hindi lang ng mga produkto, kundi pati na rin ang skills mo. Walang benta equals walang pera. Number 5, magtrabaho para matuto, hindi para kumita lang. Dahil na nga rin sa hirap ng buhay, mas maraming tao ang pinipili na kunin ang trabaho na mas kikita sila ng mas malaki. Pero sabi nga sa libro na ito, ay piliin mo ang trabaho na magbibigay sa iyo ng skills na pwede mong magamit sa hinaharap, either sa susunod mong magiging trabaho or sa pagnenegosyo mo. Aanhin mo ang malaking sahod kung wala ka namang skills na nakukuha sa trabaho mo, bukod sa pakikipagtsismisan, pagka-copy-paste lang, or mga skills na wala naman talagang maitutulong sa iyo sa hinaharap. Kagaya na nangyari kay Robert Kiyosaki na from pagiging isang marine officer ay umalis siya sa work niya at naging salesman ng Xerox company. So dito, natutunan niya yung skills na selling, marketing, networking, at kung ano-ano pa na nagamit niya sa pagtatayo ng isang negosyo. So, bottom line, if ever magtatrabaho ka, siguraduhin mong may matututunan kang skills na pwede mong gamitin at magiging dahilan upang tumaas pa ang kita mo. Imagine ngayong araw, mawawalan ka ng trabaho. Tingin mo ba ang skills mo na pakikipagtsismisan ay magagamit mo sa iyong next job or sa iyong gagawing negosyo? In summary, ito ang 5 aral sa Rich Dad, Poor Dad. Number 1, kumuha ng assets at hindi liabilities. Number 2, perang dapat nagtatrabaho para sa'yo at hindi ikaw. Number 3, i-manage ang risk at huwag iwasan. Number 4, matutong magbenta. Number 5, magtrabaho para matuto, hindi para kumita lang. Maraming salamat sa panunod nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!